Nasaan na nga ba ang 12 Supreme Grade Sword? Bali ang katanungan nga na yan matagal nang umiikot sa series ng One Piece. In fact, way back chapter 97 pa kung saan inintroduce sa atin ni Tashigi yung patungkol sa 12 Supreme Grade Swords. Maraming fans na nga ang nanggigigil na malaman kung sino-sino nga ba ang may hawak sa mga espada na to. Pero kahit 12 nga lang itong espada na to, so far nga 4 pa lang ang pinapangalanan ni Oda sa kwento. Kaya naman sa video nga na to susubukan nating alamin kung nakanino ba o sino ba ang may hawak sa pinakamalalakas na espada na to. Naghanda nga ako ng listahan sa possible na may hawak sa mga espada na to. Kaya naman kung handa na nga kayo, game, umpisahan na natin itong topic natin. So gaya nga ng nabanggit ko, so far nga na may 4 pa lang na pinapakilalang 12 Supreme Grade Sword sa kwento. Bali ano-ano ba ito? At sino ba ang may hawak sa 4 na espada na to? Una na nga dyan syempre itong Yoru. Ang may hawak nga ng espada na to yung current greatest swordsman in the world na si Mihawk. Una ngang pinakita sa atin ni Mihawk itong espada na to during Baratie arc, kung saan nakaharap nga niya itong si Zoro. Though nung una nga ayaw niya pa tong gamitin dahil sa inaakala niyang normal lang na swordsman itong si Zoro, eventually nga dahil sa nagpakita ng determinasyon at sinasapuso talaga ni Zoro ang pagiging swordsman, ginamit nga rin niya to bilang huling atake kay Zoro. Ang ikalawa naman sa 12 Supreme Grade Sword na ni-reveal itong Mura Kumogiri. Though hindi nga gaya ng mga normal na espada, itong Mura Kumogiri nga isang naginata. Para nga itong sibat na may blade ng espada sa dulo. Bali alam naman nating lahat na ilang laban na ang pinagdaanan ng Mura Kumogiri sa kamay ni Whitebeard. Nandyan nga yung laban sa God Valley Incident, makailang laban kay Goldie Roger, at higit sa lahat yung laban na tumapos sa mismong buhay niya na Marineford War. So ang ikatlong espada naman na ni-reveal na kabilang sa 12 Supreme Grade Sword itong Ace. Gamit nga ito ng dating Pirate King na si Goldie Roger. At as suggested nga ng marami, pwedeng sa espada nga na to nakuha ni Roger yung pangalan ng anak niya na si Ace. Anyway, ang ika-4 nga na ni-reveal ang pangalan bilang isa sa 12 Supreme Grade Sword itong Shodai Kitetsu. Yes, pangalan-pangalang ang nire-reveal sa espada na to at hindi yung mismong user. Pero base nga sa haka-haka ng marami at syempre isa na ako dito, ang may hawak nga ng Shodai Kitetsu itong isa sa Gorosei. Dahil yung appearance nga ng isang Kitetsu sword very similar sa hawak ng Gorosei na to. Kumbaga lahat ng katangian ng isang Kitetsu sword taglay ng espada nitong kalbong Gorosei. Kaya naman it makes sense na yung hawak niyang espada hindi basta-basta. So ayan na nga yung 4 sa 12 Supreme Grade Sword na ni-reveal. Ngayon mapunta naman tayo sa 8 pang Supreme Grade Sword na hindi pa nire-reveal. Ang una na nga sa listahan natin at alam kong ito rin yung nasa isip nyo, itong Griffon Sword na hawak ni Red Hair Shanks. Alam ko na marami sa inyo ang magsasabi na yung ginagamit na espada ni Shanks yung ginamit din ng dating Pirate King na si Roger. Kumbaga binigay ni Roger yung espada niya kay Shanks. Pero kung titignan nyo ngang mabuti yung appearance ng dalawang espada na to, masasabi nating magkaiba sila. At isa pa it makes sense na hindi ipapagamit ni Oda yung espada ni Roger kay Shanks, since pinoportray nga niya na magkaiba sila. So logical nga para sa akin na ibigay ni Oda yung isa sa mga 12 Supreme Grade Sword kay Shanks. Since bukod nga sa isa siyang emperor, sinasabi pa nga na makailang beses din daw silang naglaban ni Mihawk. At itong si Mihawk nga hawak yung isa sa 12 Supreme Grade Sword. Kaya it makes sense na naglalaban sila gamit yung kanya-kanya nilang Supreme Grade Sword, 'di ba? Bale ang sumunod nga sa listahan natin itong si Rax D. Sebek. Dahil nga sa napag-uusapan na rin natin na ang may mga hawak ng 12 Supreme Grade Sword yung talagang malalakas na karakter, lalayo pa ba tayo? Dahil nga sa itong si Sebek ang sinasabing pinakamalakas na pirata during sa era niya, pwedeng ang hawak niya rin ang isa sa 12 Supreme Grade Sword. Kuya Eneru, di ba hindi pa naman nire-reveal kung ano yung kakayanan niya o kung ano yung sandatang gamit
gamit niya? Bali during nga sa flashback ng God Valley incident kung saan na-recall nga ni Sengoku yung scene na yon, pinakita nga na may hawak itong si Sebek ng isang espada. Kaya naman we assume na gaya ni Roger, ang primary weapon rin niya espada. Anyway, ang sumunod nga sa listahan natin itong si Shiryu. Ang rason ko nga kung bakit yung hawak niyang espada isa sa 12 Supreme Grade Sword dahil sa magiging match-up niya kay Zoro. Dahil we all know na ang habol ni Zoro ang maging pinakamalakas na swordsman sa mundo. At para nga mangyari yun syempre kailangan ni Zoro na labanan yung mga pinakamagagaling na swordsman. At syempre bilang magiging huling laban bago si Mihawk ay assume na ang espesyal kay Shiryu yung espadang gamit niya. Dahil so far nga sa kwento ng One Piece may advanced conqueror sa akin na itong si Zoro. At ang way nga lang para ma-challenge siya ni Shiryu syempre dapat na merong ipapakitang kakaiba itong si Shiryu. At since yung devil fruit nga niya masasabi nating hindi naman gaanong ka-challenging since nakakapag-invisible lang naman siya, ang tingin ko ngang ruta na gagawin ni Oda bibigyan niya to ng Supreme Grade Sword. Nang sa ganun nga naman preparation ito para sa magiging laban ni Zoro kay Mihawk. Dahil kung kaya na ngang tumalo ni Zoro ng isang Supreme Grade Sword user, malamang nakakayanin niya na rin itong si Mihawk, diba? Plus sa introduction nga rin ng karakter ni Shiryu, malinaw na ine-emphasize ni Oda yung espadang gamit niya. Kaya it makes sense na hawak niya yung isa sa 12 Supreme Grade Swords. Bali ang sumunod nga sa listahan natin itong espada ni Silvers Rayleigh. Nilagay ko nga siya sa listahan natin dahil given na malakas siya. Since right hand man nga siya ng dating Pirate King. At dahil nga rin sa pinoportray siya bilang mirror ni Zoro, ay assume na isa siyang skilled swordsman. Ang sumunod naman itong espada ni Admiral Fujitora. Though hindi nga ako confident kung isa ba to sa 12 Supreme Grade Sword, since yung appearance nga nito mukhang normal lang na espada, hindi na rin naman ako magugulat kung later on sa kwento i-reveal na isa pala to sa 12 Supreme Grade Sword. Dahil sa hanay nga ng Marines parang wala pang representative itong mga Supreme Grade Sword. Kaya naman ay assume na kung meron mang hawak ang Marines na isa sa 12 na to, paniguradong ipapagamit nila ito sa isang admiral, diba? Bali ang sumunod nga sa listahan natin itong lolo ni Zoro na si Roronoa Pin Zoro. Sa tingin ko nga na itong lolo ni Zoro probably na may tinatagong espada. Dahil nga sa ang napangasawa niya at lola ni Zoro galing sa angkan ng Shimotsuki at ni-reveal din sa latest SBS na isa nga siyang swordsman, malamang na nagtataglay itong lolo ni Zoro ng isang mataas na rank ng espada. At it makes sense nga na kung i-reveal na itong espada pala na to isa sa 12 Supreme Grade Sword. Kumbaga konektado na pala si Zoro sa mga Supreme Grade Sword bago pa siya ipanganak. Ang ikalabing isa naman sa ating listahan yung espada na pagmamay-ari ni Im Sama. Dahil nga sa may nakita tayong espada kung saan man natin siya nakikita, ay assume na hawak niya yung isa sa mga 12 Supreme Grade Sword. So yung isa ngang natitira sa listahan natin, sa tingin ko nga na it's either sa gamit ni Cavendish, yung gamit ni Vista, itong gamit-gamit ni Golden Lion Shiki, or itong gamit ni Kaido. Yes, kanabo nga itong armas ni Kaido. Pero nasa listahan pa nga rin ito ng mga Meito Blades. Kaya possible pa rin nakasama siya sa listahan na pwedeng maging isa sa 12 Supreme Grade Sword. Anyway, ayan na nga sa tingin ko yung kompletong listahan kung sino-sino nga ba ang may hawak ng 12 Supreme Grade Swords. Bali, kayo ba? Sang-ayon ba kayo sa listahan na to o may naiisip kayong iba pa? Kung may idea nga kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!